Okay, simulan na natin. Isipin niyo to, isang libingan na sobrang higpit ng bantay, selyado pa ng gobyerno. Parang imposible talagang may makapasok o makalabas. Pero, paano kung ang pinakamalaking tanong ay hindi kung sino ang gustong pumasok, kundi kung sino na ang nasa loob na handa ng lumabas? So ito yung eksena. Nariyan ang mga sundalong Romano, yung mga kilala sa pagiging disiplinado at matatapang. Ang trabaho nila, isa lang, bantayan ang libingan na to. May malaking-malaking bato na nakatakip at may selyo pa ng Roma. Sinasabi talaga nilang wala nang gagalaw dito, tapos na ang kwento. At dito na nagiging interesting yung kwento. Akala kasi ng lahat, yung kapangyarihan nasa mga sundalo at nasa selyo. Pero paano kung may isang kapangyarihan sa loob mismo ng libingan? Isang kapangyarihan na kayang talunin kahit ang kamatayan? At dito na nga nagsimula ang lahat. Bigla na lang, may dumating na bisitang hinding-hindi nila inaasahan. Nagsimula ang lahat sa isang malakas na pagyanig ng lupa. Grabe, isang lindol. Pero hindi to yung ordinaryong lindol lang ha. Ito yung parang hudyat na may isang napakamakapangyarihang galing sa langit na paparating. At ito pa, yung paglalarawan sa bisita. Isang anghel ang bumaba mula sa langit. At ang itsura niya, nakakasilaw raw na parang kidlat at yung damit niya sobrang puti. Imagine niyo yung liwanag at kapangyarihan. Dito natin makikita yung pagkakaiba. Yung mga sundalong Romano, diba't sanay sa labanan at walang kinatatakot, pero sa nakita nila, nang ninig sila sa sobrang takot. Sabi nga, naging parang mga patay sila na nakatayo. Samantalang yung anghel, kalmado lang, parang wala lang. At yung malaking bato, yung bato na kailangan pa ng maraming tao para lang maigalaw, para sa anghel, parang gumulong lang siya ng isang maliit na bato. Ganun lang kadali. Walang kahirap-hirap. Okay, so eto na. Eto na yung pinaka-highlight ng kwento. Dahil bukas ng libingan, handa nang lumabas ang mananakop. At mula nga sa bukas na libingan, lumabas si Jesus. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang mananagumpay. At binitawan niya ang mga salitang yan na nagpapatunayan na tinalo na niya ang kamatayan. Alam nyo, yung nakita ng mga gwardiya, hindi na yung taong pinahirapan at pinagtawanan nila. Hindi na yung bilanggo. Ang nakita nila ay ang hari na maluwalhati at puno ng kapangyarihan. Siya pa rin yun, pero ibang-iba na. So, anong naging reaksyon ng mga nasa kapangyarihan sa balitang to? Dito na ngayon papasok yung kanilang lihim na plano. Imagine niyo yung mga sundalo nanginginig pa sa takot, tumakbo sila pabalik sa syudad. Dali-dali nilang ikinuwento sa mga punong pari ang lahat ng nasaksihan nila. At dahil sa narinig nila, namutla raw yung mga pari na parang mga patay na rin. So anong ginawa ng mga pari? Aba, simple lang ang plano nila. 4 na hakbang. Una, pinakinggan nila yung totoong nangyari. Pangalawa, syempre, natakot sila sa katotohanan. Pangatlo, gumawa sila ng kasinungalingan. At pang-4, binayaran nila yung mga sundalo para ikalat yung kasinungalingan na yon. So ngayon, meron na tayong 2 version ng kwento. Yung isa, yung totoo, at yung isa, yung gawa-gawa lang. Pero ito yung malaking tanong, di ba? Yung kasinungalingan na pinakalat nila ay may malaking butas. Sabi kasi nila, habang natutulog kami, ninakaw ng mga alagad yung katawan. Teka lang, kung tulog kayo, paano nyo nalaman kung sino ang nagnakaw? Medyo imposible yon, di ba? So, para mas malinaw, tingnan natin to side by side. Sa kaliwa, yung totoo. May anghel na dumating, gising at takot na takot yung mga gwardya, at si Jesus ay nabuhay. Sa kanan, yung kasinungalingan. Mga alagad daw, tulog yung mga gwardya at ninakaw yung katawan. Ang laki ng pagkakaiba. Pero alam nyo, yung katotohanan, may sarili ang paraan para lumabas. Kahit anong gawin nilang pagtatakip, hindi nila napigilan. Kasi mismong yung mga sundalo, sinabi rin kay Pilato ang totoong nangyari. At hindi lang yan, may iba pang mga nabuhay na muli na nagpakita sa syudad. Ang daming testigo. Okay, so tapos na tayo sa kwento, pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng to? Para sa atin ngayon, may konsepto kasing tinatawag na unang bunga, or in English, first fruits. Isipin nyo, parang sa isang bukid. Yung pinakaunang bunga na aanihin mo, yun yung patunay at pangako na marami pang kasunod na ani. Ganyan si Jesus. Yung pagkakabuhay niya, siya yung unang bunga. Ang pangako na lahat ng sumasampalataya sa kanya
ay mabuhay ding muli. At yan mismo ang dakilang pangako ng bukas na libingan. Ipinapakita nito na ang buhay na nawala ay pwedeng maibalik, na yung kamatayan, hindi pala talaga siya ang katapusan. Para sa mga naniniwala, ang kamatayan ay parang isang mahimbing na pagtulog lang, isang sandali ng pahinga bago ka gumising sa isang bago at mas magandang buhay. At para isara ang ating usapan, iiwan ko sa inyo ang mismong mga salita ni Jesus. Isang napakamakapangyarihang pahayag na nagbabago ng lahat. Ito yung pangako at katotohanan sa likod ng libingang bumukas, isang tagumpay na nag-aalok ng pag-asa para sa ating lahat.